Itago niyo na lang ako sa pangalang Dante. Magbabahagi lang po ako ng karanasan ko. Isa po akong INC pero hindi masyadong aktibo. Maliban sa bigla akong nawalan ng ganang sumamba, masyado akong busy sa trabaho. Personal driver ako ng isang small-time na politiko. Pero may mga pagkakataon na pati personal niyang ganap ay ako ang umaako. Kagaya na lang ng pag-attend sa isang binyagan kung saan ay napili siyang maging ninong. Kaibigan niya ang tatay ng bibinyagan pero kailangan niyang mag-out of town para sa isang importanteng seminar. Kaya pinakausapan niya ako na atinan yun bilang proxy niya. Syempre hindi naman ako pwedeng tumanggi. Kaya bitbit ang pakimkim niyang pera at ipinahiram na sasakyan ay dumiretso na ako sa simbahang pagbibinyagan matapos ko siyang ihatid sa airport. Politiko din yung kukumparihin ng boss ko at kilala niya naman ako. Pero malalaking tao ang mga ninong at ninang at naiilang ako kaya doon ako pumesto sa may dulong upuan. Medyo malayo sa binyagan. Nagsimula na yung seremonyas. Kahit INC ako, marunong naman akong rumespeto sa mga gawain ng mga Katoliko. Kaya sunod lang ako sa agos. Tahimik lang ako nakaupo at nakikinig. Maya-maya, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Pasimple kong inilibot ang tingin ko. Wala naman akong nakitang nakatingin sa akin dahil lahat doon ay nakatutok sa pagsasalita ng pari. Maliban na lang doon sa sanggol na binibinyagan. Sa layo kong yun, diretso talaga ang tingin niya sa akin. Wala namang ibang tao doon kundi ako, kaya sigurado akong sa akin siya nakatingin. Kaya pasimple ko siyang kinawayan. Ngumiti yung sanggol. Natuwa naman ako. Pero bigla akong napakunot nang mag-iba yung paraan ng pagngiti niya. Hindi na palang ngiti yun kundi ngisi na. Pero yung pagngisi niya, parang ngisi ng matandang tao. Medyo matalim at pailalim yung tingin niya. Kaya napakusot ako ng mata. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Pero pagtingin ko ulit sa baby, demonyo na ang nakita ko. Napasinghap ako at napatuwid ng upo. Pinilig-pilig ko ang ulo ko. Pagtingin ko ulit sa sanggol, normal na siya. Nakahinga ako ng maluwag. Baka dala lang ng puyat, kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Pero iniwasan ko na uling mapatingin sa sanggol at baka kung ano na naman ang makita ko. Pagdating doon sa parte na kukrusan na yung noo ng sanggol, isa-isa kaming pumila. Medyo kinakabahan ako noon. Hindi ko alam kung bakit. Nung turn ko na, medyo nanginginig pa yung kamay ko noon. Hinawakan ko yung ulo ng sanggol para makrusan ko na yung noo niya. Pero bigla akong napaiktad ng dumampi ang daliri ko. Napakainit ng ulo niya. Nakakapaso. Napatingin sa akin yung mga nandun at parang nagtataka sila. Kaya biglang binawi ko. Sumumpong ka ako yung arthritis ko at lumagutok yung daliri ko. Kaya napaiktad ako. Mukhang naniwala naman sila kaya nagtawanan. Pero formal yung mukha ng mag-asawa. Nainsulto siguro sila sa naging aksyon ko. Pero anong magagawa ko? Totoo namang napaso ako at hindi ko talaga alam kung bakit. Matapos ang seremonyas, gusto ko nang umuwi at wag nang sumama sa reception. Pero hindi ko pa naiaabot yung pakimkim ng boss ko. Kaya sumunod pa rin ako doon. Pagdating ko sa reception, hindi na ako nag-abalang hanapin pa yung table ko. Ang bala ko na lang iabot yung sobre at aalis na rin ako. Pero busy pa sila, kaya naupo na muna ako sa isang tabi. Kunwaring may kinakausap sa cellphone. Tapos natanaw ko sa isang panig yung sanggol. Nakasakay siya sa stroller katabi ng yaya niya. Iniiwasan ko sanang mapatingin. Pero naagaw ang pansin ko nang makita kong bahagyang tumalikod yung yaya habang may kausap sa phone. Nakita kong biglang tumayo yung sanggol at kumapit sa handle ng stroller. 2 buwan pa lang yun. Paano nangyaring nakatayo agad? Napalunok ako. Ano na naman kayang ipapakita ng sanggol na yun? Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong mula sa crib,
ay tumalon yung sanggol sa semento at naglakad patungo sa akin. May nakaumbok sa magkabilang noo niya na parang sungay. Tapos puro itim yung mata niya. Para siyang demonyito. Napatayo ako at kinusot ulit ang mata ko. Baka nag-hallucinate lang ako. Pero totoo talaga siya at nakangisi na naman sa akin. Sinikap kong wag makagawa ng eksena dahil parang ako lang naman ang nakakakita sa batang demonyo na yon. Hindi ko na naibigay ang pakimkim. Napatakbo na ako paalis doon. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung anong meron sa sanggol na yon at bakit demonyo ang naging tingin ko sa kanya. Marcel po ang pangalan ko. 29 years old. Nakatira po ako dito sa Albay. Dito na ako lumaki at nag-aral. Hanggang sa nakapagtapos. At ngayon ay may trabaho na. Habang lumalaki ako, kasama namin sa bahay si Lolo Pio. Karpintero si Lolo. Skilled worker. Isa nga rin siya sa gumawa ng bahay namin noong bagong kasal pa lang sila mama at papa. Noong mamatay si Lola, kinupkup namin si Lolo. Kasi mag-isa na lang siya sa bahay nila. Buti nga at pumayag. Nung dito na siya sa amin nakatira, mahilig pa rin magbutingting ng kung ano-ano si Lolo. Gumawa siya sa likod bahay namin ng maliit na bodega kung saan niya kinukumpuni lahat ng mga kagamitan namin sa bahay. Mga mesa, upuan, kama, lahat yon ginagawa ni Lolo. Nakahiligan niya nga rin ang gumawa ng mga flower vase at mga display na gawa sa kahoy. Hapon siya tumatambay lagi dun sa bodegang yon. Kapag walang ginagawa, nakaupo lang siya sa tumba-tumba, nagbabasa ng dyaryo. Isa sa mga nakalagay dun sa bodega ni Lolo ay ang isang malaking baul na kulay itim. May lock yun. Tapos sa palibot ng baul, may mga nakasulat. Sabi ni Lolo, orasyon daw yun para hindi makalabas ang nasa loob ng baul. May isang beses, pumunta ako sa bodega ni Lolo. Medyo gabi na. Hinahanap ko kasi yung nawawala kong bola. Paglapit ko dun sa baul, bigla itong nanginig. Parang may something sa loob na gustong kumawala. Lagi niyang sinasabi sa amin na kahit ano raw ang mangyari, huwag naming bubuksan yung baul na yon. College na ako nung namatay si Lolo. Nagkasakit siya. Katarata. Ilang buwan ding pabalik-balik yung sakit niya. Hanggang sa tuluyan nang namatay si Lolo. Naabutan na lang namin si Lolo sa kama niya na hindi na humihinga. After ng libing, ang lungkot ng bahay. Ramdam namin yung pagkawala ni Lolo. Nung day off ni Papa, tumulong ako sa kanya na ayusin yung mga gamit dun sa bodega ni Lolo. Tinapon namin yung mga hindi na kailangan habang itinira at itinago naman namin ang ilang magagamit pa. Nung napunta na kami dun sa baul, hapon na yon. Sabi ni Papa sa akin, buksan daw namin. Pinakuha niya sa akin ng martilyo. Manipis lang yung padlock na nakalagay dun sa baul. Pero kahit anong pukpok ni Papa, hindi ito masira-sira. Tapos, lagaring bakal naman ang ipinakuha niya sa akin. Halos isang oras na pinagtiyagaan yun ni Papa. Hanggang sa natanggal na nga yung lock. Nung buksan niya na, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may madilim na sumaklob sa buong bodega. Hindi ko maipaliwanag ng maayos. Basta alam ko, may something na hindi tama. Gusto ko sanang pigilan si Papa. Kaso sa tagal ba naman niyang nilagari yun, siguradong gugustuhin niyang makita yung laman ng baul. Dahan-dahan niyang iniangat yung takip. Unang lumabas doon ang itim na usok. Napakakapal ng usok na yon. Ang tapang pa ng amoy. Talagang napatakip kami ng ilong. Nung mawala yung usok, meron nang nakatayo sa likod ng baul. Isang lalaki,
na halos umabot na ang ulo niya sa kisame ng bodega. Mayroon siyang sungay. Wala siyang saplot sa katawan. Mabalahibo ang balat at iba ang kulay. Parang itim na mamula-mula. Nagsalita yung lalaki. Pero hindi namin naintindihan kung ano yung sinabi niya. Hindi lengguwahe na pangtao yung sinasambit niya. Doon na ako nawalan ng malay. Pagising ko, kwento na lang ito ni Papa. Kinarga niya raw ako agad palabas. Pero lumingon muna siya pabalik. Wala na raw yung demonyong nakatayo doon. Butas na rin yung bubong ng bodega. Isinekreto lang namin yun ni Papa. Wala kaming ibang pinagsabihan. Sumunod na araw, nagtulong kaming gibain yung bodega. Kasama na yung baul. Palusot ni Papa kay Mama, may ilalagay daw siyang kulungan ng baboy dun sa lugar na yon. Kaya giniba niya yung bodega. Buti na lang din at hindi na ulit nagpakita pa sa amin yung demonyong yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung bakit may demonyong nakatago sa baul ni Lolo. At dahil patay na si Lolo, hindi na namin malalaman ang tunay na rason. Vincent po ang pangalan ko. Magustuhan niyo po sana itong ibabahagi kong kwento na nangyari halos 10 taon na rin ang nakakaraan. Nung mga panahon na yon, kakagraduate ko lang. Nahihirapan akong maghanap ng trabaho, kaya tumambay muna ako sa bahay. Paminsan-minsan, kapag absent yung pahinante ng kapitbahay namin, sumasama ako sa kanya sa pagde-deliver. Ume-extra din akong apprentice sa mga shoot ng kaibigan ko. Minsan kasal, madalas sa mga patay. Meron akong pinsan, Danny ang pangalan niya. Tricycle driver. Hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo dahil hindi na raw kaya nila tita na paaralin pa si Kuya Danny. Ang pinatapos nila ay yung sumunod kay Kuya Danny, si Rachel. Siya yung kaedad ko. Madalas kaming magkainuman ni Kuya Danny. Tuwing Biyernes pumupunta siya sa amin para alokin akong mag-inom. Yun na lang daw kasi ang libangan niya sa buhay. Nung medyo lasing na kaming pareho, malalim na rin ang gabi nun, meron siyang ikinuwento sa akin. Kapag raw mag-isa siyang dumadaan doon sa may tulay, yung papuntang sentro, may nakikita siyang nakatayong demonyo doon sa ilog. Lagi raw yung nangyayari. Saglit siyang mapapatingin sa ibaba, tapos makikita niya na nakatingin din sa kanya yung demonyo. Malaki, mataas, tapos may sungay na sobrang laki. Dahil madalas puyat siya, akala niya kulang lang siya sa tulog. Kaya kung ano-ano yung nakikita niya. Pero paulit-ulit daw na nangyayari yun. Kahit nga kumpleto naman daw yung tulog niya. Tinanong ko nga siya kung natatakot ba siya. Hindi naman daw. Lagi naman daw siyang nagdarasal kapag nakikita niya yon. At saka wala naman daw ginagawang masama sa kanya yung demonyo. Kaya minsan, hindi niya nalang tinitignan. Sumunod na Biyernes, nag-inuman ulit kami. Kwento niya, mas dumalas na raw yung pagpapakita sa kanya ng demonyo. Dati nagpapakita lang ito kapag mag-isa siya. Pero nung linggo na yon, halos sa bawat pagkakataon na dumadaan siya doon sa tulay, may pasahero man siya o wala, umaga man o gabi, nagpapakita yung demonyo. Medyo kinikilabutan na nga rin daw siya. Pakiramdam niya, may gusto raw itong ipahiwatig. Nung time na yon, hindi ako naniniwala sa nakikita ni Kuya Danny. Kasi sa pagkakaalam ko, naaktuhan na siya nila tita minsan na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Malay ko ba kung dahil lang yun sa droga? Kaya kung ano-ano naman ang nakikita niya. Tinanong ko yun kay tita. Pero sabi nila, malinis na raw si Kuya Danny. Hindi na ito gumagamit.
Ilang buwan matapos ikwento ni Kuya Danny sa akin yung tungkol sa nakikita niya sa tulay, merong nangyari. Sabi ng mga nakasaksi, nawalan daw ng preno yung tricycle ni Kuya Danny. Nakatodo daw yung andar nito at nagdire-diretso doon sa gilid ng tulay. Narinig pa raw nila na sumisigaw ito. May demonyo raw na humahatak sa manubela niya. Bumunggo yung tricycle niya sa gilid ng tulay. Tumilapon at saka nahulog sa mabatong ilog. Dead on the spot si Kuya Danny. Hindi na umabot pa sa ospital. Doon pa lang, hindi na raw siya gumagalaw. Pagkatapos ng libing ni Kuya Danny, lumibot ako doon sa ilalim ng tulay. Lasing ako noon, mag-isa lang. Namimiss ko ata noon si Kuya Danny kasi wala na akong kainuman. Paglingon ko doon sa may damuhan, may nakatayong lalaki. Malaking lalaki. May sungay. Pula ang mga mata. Kumalat sa hangin ng amoy na parang nasusunog. Pagkakita ko doon sa demonyo, kumaripas na ako ng uwi. Nawala yung lasing ko sa sobrang takot. Nabago nun ang pagtingin ko sa nangyari kay Kuya Danny. Akala ko kasi katang-isip lang lahat ng ikinukwento niya sa akin. Pero dahil ako rin mismo ang nakakita dun sa demonyo, masasabi kong totoo ang lahat ng sinasabi niya sa akin. Ruby na lang po ang itawag niyo sa akin. Hindi ako mahilig sa kwentong horror. Pero dahil sa naranasan ko, ay nakapanood tuloy ako ng mga ganitong klaseng kwento. Hanggang eto, naisipan ko ngang ibahagi sa inyo. 3 kaming magkakapatid. Lalaki ang panganay at babae din ang sinundan ko. Pareho na silang pamilyado at nakabukod na. Pero yung anak na lalaki ng kapatid kong babae ay nakapisan sa amin ng magulang ko. Kami na ang nagpalaki sa kanya mula nung sanggol pa lang. Bunga kasi siya ng pananamantala sa kapatid ko ng isang lalaking obsessed. Sukdulan hanggang langit ang galit ng kapatid ko dun sa lalaki na yon. Kaya pati sariling anak ay itinakwil. Alam naming walang kasalanan yung bata. Kaya naman lahat ng pag-aaruga at pagmamahal ay ibinigay namin sa kanya. Halos ituring ko na nga din siyang sarili kong anak. Hindi ako nagpamilya para maalagaan ko sila ng magulang ko. Pero sa kabila nun, lumaki pa rin siyang asal demonyo. Hindi ko alam kung nagkulang pa ba kami o nasobrahan sa pagmamahal sa kanya. Kasi sa kawalangyaan niya, maisusumpa mo talaga. Ganun pa man, nananatili pa rin siya sa poder namin. Walang trabaho, palamunin, perwisyo, salot, demonyo. Yan siya. Hindi ko na matawag sa sarili niyang pangalan. Parang napuno na rin ng galit ang dibdib ko para sa kanya. Ginawa na kasi namin lahat, pero ayaw niya talagang magbago. Sa araw-araw, palala siya ng palala. Umabot pa sa punto na sinasaktan niya na pati ang mga magulang ko. Ilang beses ko na din siyang naipakulong. Pero alam niya ang kahinaan ng mga magulang kong matanda na pareho. Alam niyang hindi siya kayang tiisin dahil mahal na mahal siya ng mga ito. Kaya paulit-ulit niyang ginagawa ang pangwawalangya sa kanila. Pero nung huling pananakit niya, kahit anong pakiusap sa akin ng nanay ko, ipinakulong ko na talaga siya ulit. Sobra na kasi, hindi ko na kayang tiisin at hindi ko na kayang hintayin na may mapatay pa sa kanilang dalawa yung demonyong pamangkin ko na yon. Na-ospital ang tatay ko. Halos tumabingi ang muka dahil sa panggugulpi niya. Dahil lang yun sa hindi siya agad nabigyan ng pera. Habang nasa ospital si tatay, pinuntahan ko sa kulungan ng demonyo. Wala man lang akong makitang remorse sa kanya. Nakangisi pa ng nakakaloko. Kapag nakalabas daw siya, kami naman ng nanay ko ang babalikan niya. Kinilabutan ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil tingin ko ay isang demonyo talaga ang kaharap ko. May sungay.
may pangil at matatalim ang tingin sa akin. Napatayo ako sa takot. Hindi ko alam kung dala ba ng sobrang galit ko yon at nakondisyon na ang utak ko na demonyo nga siyang talaga, kaya ganun na lang ang tingin ko. O baka talagang nilokoban na siya ng demonyo. Nakalabas na ako ng building na yon, pero dinig na dinig ko pa rin ang nakakalokong tawa ng demonyong yon. Hindi na ako natahimik mula nun. Nag-aalala ko para sa mga magulang ko. Pansamantala lang kaming natahimik dahil nga nasa kulungan siya, pero alam kong hindi magtatagal yun. Hindi ko alam kung paano pang mapapahaba ang sentensya niya para hindi na siya makalaya talaga. Takot mag-demand ang mga taong naagrabyado niya. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog namin, bigla akong napadilat. May naamoy akong asupre at may nakikita akong parang usok sa gawin ng hagdan. Napabangon ako at tinignan ko ang oras. Saktong 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Lumabas ako ng kwarto. Sinilip ko ang magulang ko. Tulog naman sila. May nararamdaman akong kumikilos sa ibaba ng bahay. Kaya naman kinakabahan ako. Tumayo ako sa punong hagdan at nangilabot ako nang makita ko ang anino sa dingding sa ibaba ng bahay. Anino ng demonyo. May sungay at may buntot. Gumalaw yung anino. Nagpalakad-lakad. Nanginginig ang katawan ko nun sa nerbiyos. Pero bumaba pa rin ako. Nandoon ang may-ari ng anino. Si Jovit. Yung pamangkin ko. Nanindig ang balahibo ko. Literal talaga siyang demonyo. Dahil kung anong galaw niya, ay siya ring galaw ng anino. Malakas ang ulan sa labas at basang-basa siya. Bigla akong napatingin sa pinto at mga bintana. Nakadouble lock pa rin naman yun. Paano siya nakapasok? Nakangisi siya sa akin. Nanlilisik ang mga mata. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nun. Nung biglang may kumatok na mga pulis. Nakatakas daw ang demonyo at hinahanap siya sa amin. Paglingon ko, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko talaga maisip kung paanong nangyari yon. Sa ngayon, hindi pa siya ulit nagpapakita sa amin. Kaya hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin kami sa takot. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po akong Empoy. Share ko lang yung story ko. Hindi ako mahilig sa mga kwentong katatakutan. May trauma kasi ako sa mga maligno, halimaw, lalo sa demonyo. Namulat po ako sa magulong pamilya. Bata pa lang ako, bantad na ako sa araw-araw na panggugulpi sa amin ng tatay ko. Yung nanay at ate ko, kami ang ginagawa niyang punching bag sa tuwing malalasing siya o matatalo sa sugal. Hindi kami nakakapag-aral kasi kailangan naming tumulong sa nanay namin na magtrabaho para may kainin kami at may maipangbisyo ang tatay namin. Sa murang edad, alam kong hindi tama ang ginagawa ng tatay namin sa amin. Pero mahina ang nanay ko. Wala siyang kayang gawin kundi ang umiyak at saluhin lahat ng pananakit ni tatay. Hindi niya nga kami magawang ipagtanggol. Palagi naming sinasabi sa kanya na iwan na namin si tatay at kami na lang ang magsama-sama. Pero sabi niya, kahit saan kami pumunta, mahahanap pa rin kami ni tatay. Hindi niya daw kami titigilan. At kahit ano pa daw ang mangyari, tatay pa rin namin siya. Pero hindi na tatay ang tingin ko sa kanya, kundi isa ng demonyo. Sa tuwing ginugulpi niya kami, ang nakikita ko ay isang demonyong may sungay at buntot na walang awang humahampas ng sinturon sa likod ko. Hindi ko na kayang tiisin yun, kaya tumakas ako sa amin at nagpakalayo-layo ako. Gusto kong isama si ate, pero gaya ng nanay ko, mahina rin siya. Tumira ako sa lansangan, kung ano-anong trabahong pinasok ko para lang mabuhay. Natigil ang pananakit sa akin ng demonyo, pero hindi pa rin niya ako pinatatahimik. Gabi-gabi, lagi ko siyang napapanaginipan. Tumatawa ng malakas habang may hawak na malaking tinidor.
Tapos pag-aambahan niya na akong tutusukin nun, bigla akong magigising. Sobra talaga akong natrauma sa ginawa ng tatay ko. Kapag nakikita ko yung mga bakas ng sugat na gawa ng pananakit niya, bumabalik lahat ng sakit at galit sa dibdib ko. Pinanindigan kong hindi umuwi sa amin. Tinis kong hindi makita ang nanay at kapatid ko. Pero nakikibalita ako ng palihim. Binuhay at pinag-aral ko ang sarili ko hanggang sa nagbinata ako. Kahit papaano, kinaya kong mabuhay ng maayos. May trabaho at nakaupa ako ng maliit na bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na namatay na ang tatay ko. Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko nun. Sa wakas, nakalaya na din ang nanay at kapatid ko mula sa kamay ng demonyo. Pumunta ako sa burol niya, hindi para magbigay galang. Gusto ko lang siguruhin na patay na nga siya at hindi na makakapanakit pa. Disente naman ang burol niya. Sumilip ako sa kabaong. Maayos ang damit niya. Hanggang sa huli talaga, talagang ginawa ng paraan ng nanay ko na maging maayos pa din siya kahit binalahura niya ang pamilya niya. Hanggang sa huli, galit pa din ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako umalis doon sa buong panahon ng lamay niya. Sinamahan ko ang nanay ko. Nung huling gabi ng lamay, lampas sa ating gabi at wala ng tao. Sinabihan ko ang nanay ko na ako na munang magbabantay sa kabaong para lang makapagpahinga na siya. Ayaw niya kasing tulugan ng patay dahil masama daw. Pero hindi ko naman binantayan. Nag-cellphone lang ako. Maya-maya ay minakita ako sa sulok ng mata ko. Isang pares ng paang nakamedyas na itim. Nasundan ko ng tingin pa itaas yung may-ari ng paa na yon. At gano'n na lang ang gulat ko nang makita ko ang tatay ko. Suot ang pamburol niya at nakatayo siya sa harap ko. Malungkot siya nakatingin sa akin. Nanigas ang panga ko. Nanlalaki ang ulo ko nung mga sandaling yon. Tiyanek ko ang sarili ko kung binabangungot ako. Pero gising na gising ako nun. Nasa harap ko talaga ang tatay ko. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya na maibuka ang bibig niya. Hindi na siya makahakbang pero pilit niyang inaabot ang kamay ko. Bago pa ako makapagpasya kung aabutin ko ang kamay niya, bigla na lang may lumitaw na imahe ng demonyo sa likod niya. Nakakatakot ang itsura. Maitim, may sungay, at pulang-pula ang mata. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Kinalawit ng braso niya ang leeg ng tatay at hinila palayo doon habang humahalakhak. Umipigla si tatay, pero wala siyang magawa. Hanggang sa huli, demonyo pa rin ang nakapanaig sa kanya. Hanggang sa nawala na lang sila sa paningin ko, hindi ko pa rin magawang makakilos. Para akong binangungot ng gising. Wala na ang demonyo. Tahimik na rin sa wakas ang buhay namin ng ate at nanay ko. Para walang makaalam sa tunay kong katauhan, hindi ko nalang sasabihin ang pangalan ko at ang mga pangalan ng kasama ko sa storyang ito. Pati ang lugar at mismong kulungan kung saan ito nangyari, lahat ay isisikreto ko na lang. Basta isipin nyo na lang, isa akong 40 years old na janitor sa isang kulungan. Dati ako nagtatrabaho sa factory. Kaso nung na-lay off ako at nagbawas ng mga empleyado, kasama ko sa mga natanggal. Mas pinili kasi nila yung mga mas bata. Naiintindihan ko naman. Nung may nag-alok na maging janitor daw ako sa kulungan, pumayag na agad ako. Madali naman akong natuto sa kalakaran ng trabaho sa kulungan. Siyempre, bawal makipag-usap o makipagkaibigan sa mga preso. Sabi ng jail guard na nag-briefing sa amin, tuso raw kasi ang mga preso nila. Baka raw mauto ako at tulungan ko pa ang mga ito na makatakas. Dun sa kulungan na yon, may kakaibang utos sila. Kapag Sabado at gabi, bawal nang lumabas sa kwarto ang mga tulad naming empleyado lang. Ang mahuhuli
tinatanggal nila sa trabaho. Naibahan lang ako. Kasi ano bang ginagawa nila sa ganung oras? Illegal ba? Ganoon talaga ang umaandar sa utak ko. Kapag may sikreto, gusto kong malaman kung ano ba talaga yung nangyayari kahit nakasalalay pa yung trabaho ko. Naghanap ako ng tamang tiyempo. Mag-iisang taon pa lang ako noon nung maisipan kong lumabas ng Sabado ng gabi. Inintay ko munang umabot sa 10:00 ang oras. Tapos hindi na ako nagtsinelas. Paalang. Naglakad-lakad ako. Walang katao-tao sa mga hallway. Yung mga preso, tulog na rin. Kahit mga jail guard wala rin. Pero nakita ko dun sa dulo, dun sa malaking abandonadong building na may ilaw, naglakad ako papunta ron. May mga tao nga. Nakita kong may mga sasakyan sa labas ng building. Sumalisi ako para marating yung mga halaman. Doon ako pumwesto. Tapos saka ako sumilip sa bintana. Nung una, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Maraming taong nakaluhod. Pabilog sila. Tapos may mga nakasinding kandila. Kumakanta sila. O mas tama sigurong sabihin na nagdarasal. Paulit-ulit yung sinasabi nila, pero hindi Tagalog. May malaking rebulto ng demonyo sa altar. Sa kanan, may hawak itong damo. Tapos sa kaliwa, tungkod na may bituin. Inintay ko na may mangyari. Tapos may naglakad doon sa gitna ng bilog. May hila-hila siyang kung anong nakasako. Nang tanggalin niya yung sako, may isang lalaki doon na walang suot na damit. Nakatali ito. Sa hula ko, preso yung lalaki na yon. Naglabas ng kutsilyo yung nagdala doon sa lalaki sa gitna. Itinaas niya yon. May isinagaw siyang salita. Hindi Tagalog. At sa kanya itinarak sa leeg ng lalaki yung kutsilyong hawak niya. Kumalat ang dugo. At ininom nung lalaki yung dugo na tumalsik. Hindi ko na kinaya. Agad na akong tumakbo pabalik. Nang nasa kwarto na ulit ako, hindi ako nakatulog. Hindi nawala sa isip ko yung nakita ko. Nag-resign ako 3 araw matapos yun. Nagpalusot na lang ako na kailangan kong bantayan yung kaibigan kong nasa ospital kahit wala naman talaga. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung nakita ko dun sa abandonadong gusali. Sigurado ko na kulto sila. Malamang na sinasamba nila yung demonyo na nakita kong nandoon sa altar. At yung preso na pinatay, ang alay nila doon sa demonyo. Ganon daw talaga ang kulto. Brutal at walang pakialam sa buhay ng isang tao. Hello po, Hari ang pangalan ko. Tubong Bicol, pero sa Pasig kami nakatira ngayon. Sa Bicol ako lumaki hanggang high school. Lumipat kami sa Pasig after nun. Bale, 2 ang bahay namin, isa sa probinsya at isa naman dito. Madalas kaming nasa biyahe kasi kapag may okasyon, talagang umuuwi kami. Sabi nga ni Papa, gusto niya raw bumili ng van kasi pataas na ng pataas ang pamasahe sa bus. Kaso hindi matuloy-tuloy. Kulang lagi ang budget at wala rin kaming parking area sa tinitirhan namin sa Pasig. Sa daming beses ko nang nakasakay sa bus, marami na rin akong karanasan patungkol sa biyahe pa uwing Bicol. Dadaan kasi ang bus sa gubat ng Quezon Province. Doon laging sinasabi nila na marami raw nagpaparamdam. Meron pa nga raw aswang at maligno. Yung mga pasahero ng bus na mahilig tumingin sa labas, lalo na sa gabi, laging nagkukwento na may nakikita daw sila sa gubat. Ito, personal ko naman tong experience. Kapag kinukwento ko to sa iba, akala nila nagbibiro ako. O kaya naman akala imbento.
Pero hindi. Ito talaga yung nangyari noong umuwi ako sa Bicol. Biglaan lang yon. Kasal daw ng kaklase ko noong elementary. Best friend ko siya noon pa. At kahit padalaw-dalaw na lang ako sa Bicol, hindi pa rin ako nawawala ng komunikasyon sa kanila. Tapos biglang nag-text. Ako raw ang best man sa kasal niya. Buti nga at may unused leave pa ako noon sa trabaho na pwede kong gamitin. Pagkabili ko ng ticket, umupo na ako. Doon ako pumesto sa harap, sa likod ng mismong driver. Gusto ko yung pwesto na yon. Nakikita ko yung daan. Nakaidlip ako saglit. Sobrang sama ng panaginip ko. Nang magising ako, hindi ko matandaan kung ano yung panaginip ko. Sabi ng konduktor, umuungol daw ako sa panaginip ko. Parang may nasasaktan daw ako. Nung umandar na yung bus, sobrang init ng pakiramdam ko. Air ko naman yung bus. Yung babae nga sa kabilang upuan ay nakasuot pa ng jacket kasi nilalamig na. Samantalang ako, pinagpapawisan pa. Hindi yun naalis hanggang sa kalagitnaan ng biyahe. Kaya rin hindi ako makatulog. Pagtingin ko sa rearview mirror ng sasakyan, may nakita akong batang demonyong nakatayo sa gitna. Nakakatakot yung itsura niya. Pula ang balat, tapos may buntot. Meron din siyang sungay na nasa kalahating dangkal ang haba. Dilaw yung mata niya, parang sa isang ahas. Doon ko na naramdaman na may masamang mangyayari. Tuwang-tuwa yung batang demonyo, pero ako lang ang nakakarinig. Tinawag ko yung konduktor. Itinuro ko sa kanya yung salamin. Wala naman daw tao sa gitna ng bus. Pero meron. Hindi niya lang nakikita. Maya-maya, bigla na lang may lumitaw na headlight sa unahan. Kurbada pala yun. Sobrang dilim kaya hindi nakita. Lumiko yung bus namin, pero tumama pa rin dun sa kasalubong na bus. Sumalpok yung side namin sa kasalubong namin. Nagsilabasan yung mga pasahero. May mga rumisponde din naman agad na medic at pulis. Nagkwento na yung dalawang driver. Yung mga pasahero, ini-interview din. Ang resulta, may namatay na 2 tao pagsalpok nung kasalubong na bus. Yung iba naman sugatan at naisugod pa sa ospital. Nung dinadala na sa stretcher, nakita ko ulit yung demonyo. Nakatungtong siya dun sa bubong ng bus. Tapos saka siya tumalon palayo at naglaho. Naka-attend pa rin naman ako sa kasal. Konti lang naman yung galos na natamo ko. Pero hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, bakit kaya ako pinagpakitaan ng demonyo? Pero hindi pa naman ulit siya nagpapakita sa akin. Sana wag na. Hello po sa inyo mga kapasta. Liberty po ang pangalan ko, pero Etang ang tawag sa akin sa lugar namin. Tubong Isabela ako at ngayon ay nagtatrabaho dito sa Antipolo bilang kasambahay. Ikwento ko lang po yung naging karanasan ko sa unang bahay na napasukan ko. First time lang akong nakaranas ng ganon at grabe talaga yung naging takot ko. 2013, inirekomenda ko ng isang kaibigan sa pinsan niyang si Elvira na naghahanap daw ng mag-aalaga sa nanay niyang may sakit. May Alzheimer's daw. Yun bang sakit ng matatanda na pagkalimot? Inamin naman ng anak na wala raw tumatagal kasi mahirap siyang alagaan, kaya triple na ang inaalok na sahod. Sa kagaya kong hirap sa buhay at wala namang tinapos, malaking tulong na ang halagang yon, kaya tinanggap ko yung trabaho. Nasa liblib na parte pala ng Antipolo yung lumang bahay nila nun. Magkakalayo ang mga bahay. At yung bahay nila mismo, tago sa kalsada dahil natatakpan ng makakapal at matataas na puno. Medyo nagdalawang isip ako nun, lalo na nung makita ko yung bahay. Pero alang-alang sa malaking kita, binaliwala ko yung takot. Naawa din pati ako sa matandang babae.
Hindi ko alam kung paanong nakakaya ng anak niya na iwan siyang mag-isa dun sa bahay na yon. At basta na lang ipagkatiwala sa ibang tao ang magulang nila. Mag-isa lang pala yun dun. Yung matandang lalaki sa pinakamalapit na bahay, yun daw minsan ang napapakisuyuan nilang magdala ng pagkain sa nanay niya. Natakot nga ako dun pagkadating namin kasi titig na titig sa akin para akong inuuri. Matapos akong bilinan sa mga dapat kong gawin ay umalis na rin si Elvira. Inihatid ko pa siya sa may gate. May kaba talaga akong nararamdaman nun pero hindi na ako pwedeng umatras kasi bayad na ang kalahating buwan ko. Naipadala ko na nga sa nanay ko. Papasok na sana ako sa loob nang biglang lumitaw sa harap ko yung matandang lalaki. Sa gulat ay napasigaw ako. Pero mas nagulat at napaisip ako sa sinabi niya. Umalis na daw ako doon kung ayaw kong mapahamak. Dahil yung bahay daw na yon ay bahay ng demonyo. Nagtayuan talaga ang balahibo ko noon. Nakalayo na yung matanda bago pa ako nakareact. Pagpasok ko sa bahay, naramdaman ko agad yung sinasabi ng matanda. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Humirot din ang matindi ang sentido ko. May matinis na ugong sa tenga ko na nagpapaikot ng paningin ko. Sabi nila, may ibang elemento daw sa paligid kapag ganun. Pero pilit akong nagpakakalma. Gising yung matanda nang pumasok ako. Parang sadyang naghihintay. Nagpakilala muna ako sa kanya. Ngumiti naman siya. Nagugutom daw siya. Kaya naman pumunta ako sa kusina at ipinaghanda ko siya ng makakain. Habang pinakakain ko siya, titig na titig siya sa akin. Tapos sabi niya, hindi ko daw dapat tinanggap na alagaan ko siya. Umalis na lang daw ako doon. Nagtaka ako. Pareho sila ng sinabi ng matandang kapitbahay. Sasagot pa lang ako nang may naramdaman akong mabilis na dumaan sa likod ko. Pero paglingon ko, wala namang tao. Kami nga lang dalawa ang nandoon eh. Pagharap ko sa matanda, iba na yung itsura niya. Nanlilisik na yung mata niya. Bigla akong napatayo. Pero hinagip niya yung kamay ko at bigla siyang tumawa ng malakas. Boses lalaki. Pero hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Parang sa ibang lengguwahe. Nagpilit akong kumawala. Tapos biglang naging okay na siya. Balik na sa normal. Kinagabihan, hindi ako nakatulog. Iniisip ko yung nangyari. Kakaibang lamig din yung nararamdaman ko noon. Tapos may naamoy din ako na hindi ko mawari. Parang sunog na kahoy. 3:00 ng madaling araw. May kumatok sa tinutulugan ko. Pagbukas ko, walang tao. Tapos may pulang liwanag na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kinakabahan ako, pero nilakasan ko ang loob ko. Pinuntahan ko yung matanda sa kwarto. Pero wala siya dun. Nakita ko siya sa gitna ng sala. Umiihi ng nakatayo. Tapos tawa ng tawa. Nagtaka ako kasi sabi ni Elvira, hindi raw nakakalakad yung matanda. Paano siyang nakarating dun? Nagmamadali akong lumapit, pero bigla niya na lang akong binabato ng kahit anong mahawakan niya. Nasyak ako kasi, ang lakas niya. Napadugo niya ang noo ko. Parang hindi naman ganun ang alam kong asal ng may Alzheimer's. Napigil ako sa paglapit dahil naiba yung itsura niya. Nagmistulang demonyo. Umalakhak pa siya at boses lalaki. Takot na takot ako nun. Tumakbo ko pero hindi ko alam kung paanong lalabas. Yung pinto, malakas na nagbubukas sara. Chinempohan ko yon at mabilis na tumakbo palabas. Nakasalubong ko yung matandang lalaki. Sinabihan niya na nga raw ako na umalis na doon. Wala daw talagang nakakatagal sa bahay na yon na nilulukuban ng demonyo. Tawagin niyo na lang po akong Efren, taga Camarin, Caloocan. May asawa at kasalukuyang nagtatrabaho
bilang isang lineman sa isang electric company. Ang asawa ko naman, tawagin na lang nating Vilma, at nagtatrabaho siya sa ospital bilang isang utility worker. 3 years na kaming nagsasama pero wala pa kaming anak. 2 beses kasi siyang nakunan. Hindi pa ulit kami makabuo kasi pareho kaming tagtag sa trabaho at halos hindi na nagkikita dahil laging salisi ang oras namin. Kagaya nung gabing yon. Hating gabi na pero pauwi pa lang ako. Siya naman kakaalis lang halos sa bahay dahil graveyard shift naman siya. Kalakasan ng ulan, naglalakad ako papasok sa iskinita namin. May natanaw akong nakatayo sa pinakagitna ng makipot na kalsada. Hindi lahat ng poste ay may sindi, pero sa tapat nung nakatayo ay may ilaw. Kaya nakita ko na parang bata siya kasi maliit. Bigla akong napamulagat dahil bata nga, pero parang hindi normal na tao dahil may sungay ito. Mapupula rin yung mga mata niya. Napatigil ako sa paglalakad at medyo kinabahan. Baka nakakostume lang kako. Pero hating gabi na at kalakasan ng ulan. Hindi naman din Halloween para manakot. Urong sulong ako nun. Wala pa namang tao sa paligid at sarado na ang mga bahay. Pero pagtingin ko ulit ay normal na bata na siya. Guni-guni ko lang siguro. Naghalo na kasi yung antok at pagod ko nun. Batang babae pala yon. Mga nasa 12 na ang edad. Basang-basa na sa ulan. Tinanong ko kung bakit siya nagpapaulan ng ganong oras at kung kanino siyang anak. Pero sa halip na sumagot ay nginisihan niya lang ako, sabay biglang takbo. Pero hindi pa man siya ganong nakakalayo ay bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Bigla akong kinilabutan. Napabilis ang lakad ko pa uwi. Imposible kasing bigla na lang mawala yun. Nakatingin ako sa kanya. Kinabukasan sinabi ko sa asawa ko yung na-encounter kong bata. Baka stress lang ako, kaya kung ano-anong nakikita ko. Hindi ako nakapasok nun kasi sinamaan ako ng katawan. Kinagabihan, bumili ako ng noodles sa tindahan ng mag-asawang matanda. Nakagaya namin, wala ring mga anak. Laking gulat ko nang makita ko doon yung batang babae na una kong inakalang demonyo. Tinanong ko si Mang Obet kung sino yon. Ebi daw ang pangalan. Inampon nila dahil nakita nilang pag-alagala lang sa daan. Gusto ko sanang sabihin sa kanila yung kakatwang nakita ko sa bata. Pero pinili ko na lang na manahimik. Baka masamain pa nila Bago ako tumalikod, nahagip pa ng mata ko yung pailalim niyang tingin sa akin. Gaya nung pagkakita ko sa kanya nung gabi. Pula din ang mata niya at nakangisi na parang demonyo. Dali-dali na akong lumayo sa tindahan. Ilang araw ang nakalipas, nabalitaan na lang namin na namatay na si Aling Pining. Nahulog daw sa hagdan at nabagok ang ulo. Hindi pa man nakaka-recover ang asawang si Mang Obet, ay may nangyari na ulit sa kanila. Pinasok at pinagnakawan ng bahay nila. Nanlaban si Mang Obet, kaya nabugbog siya at nabaril ng mga sospek. Buhay naman pero 50-50 na. Naubos na rin ang ipon nila. Dahil doon ay nagsunod-sunod ang malas. Napasara ang tindahan kasi wala nang puhunan. At si Mang Obet naman, hindi na makalakad sa tindi ng pinsalang natamo. Kung kailan kailangan niya ang batang inampon nila, ay saka siya nito iniwan. Bigla na lang daw umalis. May mga kapitbahay na nagsabi na malas daw sa kanila ang anghel na inampon nila. Maayos at tahimik naman kasi yung buhay nila nun. Dumating lang yung batang yon at ayun na ang nangyari sa kanila. Hindi ko lang masabi na hindi anghel yung batang yon, kundi isang demonyo. Pero kahit nga ang asawa ko, hindi rin naniwala sa sinabi ko. Akala namin ay umalis na ang batang yun sa lugar namin. Pero lumipat lang pala sa kabilang kalye. Isang matandang binabae naman ang nag-ampon sa kanya. May-ari ng isang salon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang makita ko dun yung bata. Nabalitaan ko na lang na na-hit and run yung bakla at dead on arrival sa ospital.
May sumunod pang nag-ampon sa bata. Mag-asawa din. Wala silang kahit anong ideya tungkol sa bata. Naawa lang daw sila nung makita nila sa ulanan. Ilang linggo lang ang nakalipas matapos nilang ampunin. Nasunugan sila at namatay sa sunog yung matandang biyanan ng babae. Isa ko sa rumisponde dahil sa posting nasa tabi nila galing yung sunog. Kaya nalaman kong nandoon yung bata. Nakitang-kita kong malademonyo ang itsura habang humahalakhak na pinapanood ang sunog. Kumbinsido ako na hindi ordinaryong bata ang salot na yon. Kung saan man siya nagmula at kung saan pa man napadpad ay hindi ko na alam. Hindi ko alam kung tama ba ang memorya ko. Basta nung bata pa ako, iniligtas kami ng isang demonyo. Ganito kasi yon. 8 years old ako noon. Makulit na bata. Laging napapatawag ang magulang ko. Only child ako. Kaya rin siguro kahit gaano ko kakulit, mahal pa rin nila ako. No choice na sila eh. Nakatira kami malapit sa bundok. 2 palapag ang bahay namin. Malapit yun sa pisngi ng mataas na bangin. Kwento ni mama sa akin, kapag daw malakas ang ulan, kinakabahan siya kasi baka raw gumuho yung lupa. Pero so far, sa 8 years ko nun sa mundo at dagdag pang 3 years nilang nakatira doon nang wala pa ako, hindi pa naman daw nagkaka-landslide. Confident pa si Papa nun. Marami naman daw puno at mga halaman doon sa bangin, kaya hindi raw yun guguho. Doon sa lugar namin, alam ko meron talagang something na hindi tao. Lalo na doon sa gubat. Kapag pumupunta kami doon ni Papa, laging gusto kong sumama. Kaso ayaw niya. Delikado raw. Kapag tinatanong ko naman kung anong delikado, wala naman siyang sinasabi. Eto na. May bagyong dumaan sa lugar namin. Hindi malakas ang hangin, pero sobrang dami ng ulan na dala. Halos 3 days noon na non-stop yung ulan. Pero sanay naman na kami sa ganon. Hindi naman bumabaha sa lugar namin. Kaya bakit naman kami matatakot? Nung gabing tumila ang ulan, akala namin safe na ang lahat. Mahimbing kami noon na natutulog. Biglang may kumatok sa pinto. Ang lakas. Kahit nasa kwarto kami, nagising ako. Tumayo si Papa at Mama. Tinignan nila kung sino yung nandun. Nakita kong nagulat sila sa nakita nila. Tapos pinapasok nila. Nang makita ko yung lalaki, may gumapang na takot sa katawan ko. Alam ko na agad na hindi tao yung kausap nila. Nakaitim siyang t-shirt. Maong na pants. Yung mukha niya, iba. Kulay dilaw yung mata. Tapos yung bibig, may lumalabas na usok. Amoy na amoy ko rin kung anong nasusunog. Hindi ko marinig yung pag-uusap nila. Basta matapos yun, bigla na lang nag-impake sila Mama at Papa. Sinama na nila ako palabas. Pagkarating namin sa kalsada, saktong gumuho naman yung lupa galing doon sa bundok. Rumagasa talaga siya doon sa bahay namin. Wasak yung gilid ng bahay kung saan nakalagay yung kwarto. Nanginginig pa nun si Papa habang karga-karga niya ako. Lumipat kami ng bahay matapos yun. Natatandaan ko, kada unang araw ng bawat buwan, may kinukuhang manok si Papa sa mga alaga namin. Tinatalian. Tapos binibitay sa harap ng bahay namin. Kinabukasan, laging wala na yung manok. Tinanong ko isang beses si Papa kung saan napupunta yung manok. Pero nagalit lang siya. Huwag raw akong makialam sa mga ginagawa niya. Kalaunan, saka ko lang nalaman ang dahilan. Si Papa rin naman ang nagsabi sa akin noong 18 years old na ako. Nung gabi pala na yon, kinasundo siya ng demonyong nakatira sa gubat. Ipigilan niya raw ang gumuguhong lupa
kapalit ng pagbibigay ni Papa ng manok sa loob ng 5 taon. Isang manok bawat unang petsa ng buwan. Ibig sabihin, 60 piraso ang ibinigay niya doon sa demonyo. Doon ko napagkonekta ang lahat. Kaya pala nung lumabas kami, sakalang gumuho yung lupa. Dahil pinipigilan pala yun ng demonyo. At kaya rin nawawala yung mga manok na isinasabit ni Papa. Kasi kabayaran pala yun sa pagliligtas niya sa amin. Nagilabot ako nang malaman ko yun. Sabi ni Papa, tapos na rin naman daw ang pagbabayad. Kaya hindi na kami babalikan pa ng demonyo. Tinanong ko nga kay Papa kung anong ginagawa ng demonyo sa manok na ibinibigay niya. Pero hindi rin daw niya alam. Palagi ko pa rin naririnig yung kwento ng demonyo na nandoon sa gubat. Pero wala naman kaming nalalaman na binibiktima nito. Basta kapag may nakita ka raw na lalaking namimingwit sa ilog ng madaling araw o kaya ay naglalakad sa katawan ng puno, umiwas ka na lang daw. Yun daw kasi yung demonyo doon sa gubat. Manuel po, personal ko itong experience. Nangyari ito noong mga panahon na driver pa ako ng truck. Matagal na rin yung nangyari. Nung huli akong humawak ng truck, isa pa lang ang anak ko. Ngayon 3 na. Ang bilis lang talaga ng panahon. Wala kasi ako mahanap na trabaho noon. Nag-apply ako sa delivery. Kahit na basics lang noon ang alam ko sa pagmamaneho. Buti na lang talaga, nung natanggap ako, tinuruan naman ako ng kaibigan ko kung paanong magmaneho ng truck. Fast learner naman ako noon. Hindi man lang nila nalaman na beginner ako. Hindi naman kasi mahirap yung trabaho ko. Natoka ako sa panggabi. Kasi baguhan daw. Pabor sa akin yun kasi mas konti ang mga nakakasalubong ko sa daan. Hindi ako gaanong mahahalata na beginner. Madalas na dala namin mga supplies sa palengke. Gulay, prutas, damit, makina, minsan din tao. Kung ano-ano lang ang pwedeng ma-deliver. Ang pinakaayoko sa mga dinideliver namin ay yung baboy na buhay. Unang-una, sobrang ingay nila sa biyahe. Tapos sobrang baho din. Kain na kain yung amoy ng freshener sa loob ng sasakyan. Baboy din yung sakay namin nung mangyari itong kwento ko. Bale, 2 taon ko na ata nun sa trabaho. May 5 kaming baboy sa likod na i-deliver namin nun. Gabi na. Tapos yung pahinanti ko, mahirap kausap. Jerry ang pangalan. Bicolano kasi siya. Nakakaintindi naman ng Tagalog. Kaso nahihirapan siyang magsalita ng straight na Tagalog. Biyahe na kami. Nagpatugtog na lang ako ng radyo. Tapos siya naman, may ka-text sa cellphone. Paminsan-minsan, pinapailawan ko sa kanya yung likod na gulong namin. Mga 11:00, may nakita ako sa unahan. Lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang bilis ng patakbo ko nun. Siyempre, bumusina ako ng paulit-ulit. Wala akong balak na huminto. Alam ko naman kasing tatabi rin yung lalaki kung sakaling malapit na kami. Pero hindi. Nabunggo siya ng minamaneho kong sasakyan. Akala ko tatalsik yung lalaki. Pero mali ako. Kami pa yung umangat ng kaunti matapos namin siyang mabunggo. Imbis na mag-sorry, natulala lang ako. Narinig ko na nagwawala na naman yung mga baboy sa likod. Humarap sa amin yung lalaki. Yun ang masasabi kong pagkakataon kung saan natanggal yung kaluluwa ko sa katawan ko sa sobrang takot. Diablo yung kaharap namin. Meron siyang sungay. Yung mata niya parang nag-aapoy. Nakausli yung mga ngipin niya sa bibig at kulay pula ang balat. Pinaatras ko yung sasakyan. Nag-U-turn ako, sabay naghanap ng ibang daan na pwede naming daanan. Takot na takot ako nun. Si Jerry nakita ko, nanginginig din. Sabi niya sa akin, sa Bicol din daw ay may ganoong klase ng nilalang.
Pero iniiwasan daw nila ang mga ito kasi walang ibang dala ang mga demonyo kundi kamalasan. Kapag nakita mo raw ito sa isang lugar, siguradong may mangyayaring masama. Pagdating namin doon sa pagdedeliveran, patay na yung mga baboy. Nagkatinginan kami ni Jerry. Alam namin na ang may gawa nun ay yung demonyong nabangga namin. Buti na lang talaga at hindi naman kami pinagbayad nung may-ari. Akala niya namatay dahil sa sakit yung mga baboy. Alam ko kinatay niya pa rin yun at ibinenta. Napakinabangan pa rin naman. Kaso kawawa yung mga nakabili. Matapos ang nangyari na yon, medyo natakot na rin akong bumiyahe sa gabi. May nahanap na rin naman akong bagong trabaho. Kaya lumipat na rin ako. Hindi ko pa rin nalilimutan yung experience ko na yon. Meron pa rin mga gabi na napapanaginipan ko yung mukha ng demonyo na yon. Pero siguro, dala ko na to hanggang sa pagtanda ko. Hello admin and listeners. Magtatago na lang ako sa pangalang Divine. Fan ako ng mga creepy stories ever since bata pa ako. Pero never kong na-imagine na one day ay makakaranas din ako ng kagaya ng mga napapanood o nababasa ko lang. At yun nga yung gusto kong i-share sa inyo. Nangyari po ito ilang taon na din ang nakakaraan. May tragic na nangyari sa amin ng boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Paul. Boyfriend ko siya since high school. 6 years na rin kami. At napapag-usapan na rin namin ang kasal namin noon since pareho kaming graduate na sa college at may mga trabaho na rin kami. Isang araw ay galing kaming Tagaytay. May naka-encounter kami sa daan. Isang taong sawa na sa buhay at naghahanap na lang ng damay. Pilit namin siyang iniwasan pero hindi niya kami tinigilan. Hanggang sa nangyari na nga yung bangungot na yon. Nawala sa akin si Paul dahil sa walang kwentang tao na yon. Hindi ko matanggap yung nangyari. Nung namatay si Paul, parang namatay na rin ako. Wala akong ginawa kundi umiyak. Hindi na ako nakakapasok sa trabaho ko noon. Napapabayaan ko na rin ang sarili ko. Halos araw-araw, nasa sementeryo ko. Kinakausap ko si Paul. Ilang linggo din yon na walang patid ang pagdalaw ko sa kanya. Hanggang sa dumating na yung time na naubos na rin ang luha ko. Nakakadalaw na ako ng hindi umiiyak at nagagawa ko na ring luminga-linga sa paligid. Dati kasi halos nakadukdok lang ako dun sa libingan niya at iyak ng iyak. Minsan nga hindi ko na alam kung paano pa ako nakakapasok at nakakalabas ng sementeryo. Basta nakakarating na lang ako sa pwesto niya nang hindi ko napapansin ang mga katabi niyang puntod. Nung time nga na yon, noon ko lang din talaga nalaman na malapit pala ang nicho ni Paul sa sikat na rebulto ng demonyong si Lucifer na nakapaibabaw kay San Miguel Arcangel. Matagal ko nang naririnig ang tungkol doon sa rebultong yon at dinadayo nga daw yon tuwing undas. Wala sa hinagap ko na makikita ko yon kasi malayo naman ang lugar namin doon at hindi para dayuhin ko ang isang demonyo. Pero may pwesto kasi ron yung pamilya nila Paul, kaya doon siya inilagay. Hindi ko maiwasang kilabutan habang nakatitig ako sa rebultong yon. Hindi ako aware sa history kung bakit yung demonyo ang nasa ibabaw ng anghel. Pero para sa akin, sinisimbolo noon na mas nananaig ang kasamaan ng tao kaysa kabutihan. Kagaya ng nangyari kay Paul. Mabuti siyang tao, pero natalo siya ng demonyo. Nakaramdam ako ng galit nang bumalik sa alaala ko yon. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para lapitan yung rebulto. Mas nakakakilabot pala siya sa malapitan. Hindi dahil parang totoo yung itsura, kundi parang mas ramdam mo yung sinisimbolo nito. Parang nakakawala ng pag-asa na mananaig pa ang kabutihan laban sa kasamaan. Napaismid pa ako sa rebulto ni Arcangel na natatakpan ni Lucifer. At kinutya ko pa siya na wala pala siyang binatbat kay Lucifer. Pakiramdam ko kasi noon pinabayaan kami ng Diyos.
dahil yung sugo niyang anghel hindi na iligtas si Paul. Punong-puno ng galit ang dibdib ko habang nakatingala sa mukha ng demonyo. Nang bigla akong matigilan, may narinig akong humihinga ng malakas. Tapos may mabahong hangin na dumampi sa mukha ko. Amoy asupre. Bigla akong napalinga, pero wala namang tao sa paligid ko. Bumalik ang tingin ko sa rebulto. Parang doon galing yung paghinga. Habang pilit kong kinukumpirma kung doon nga galing, ay bigla namang gumalaw yung mata niya. Tapos tumingin sa akin. Bigla akong napaatras at napakurap-kurap. Nagkaroon ng buhay yung rebulto ng demonyo at umunat ng tayo. Ang huling natatandaan ko bago nagdilim ang paningin ko ay humahalakak yun na tila yabang na yabang. Sa ospital na ako nagkamalay. Sabi ng doktor, dehydrated daw ako. Halos wala kasi akong kain at tulog. Nang maalala ko yung demonyo, ay nagsisigaw ako at nag-hysterical. Kinailangan pa akong turukan ng sedative para lang kumalma. Pagmulat ng mata ko, una kong nabungaran yung malaking lalaking itim na nababalot ng dugo ang buong katawan at muka. Mahaba ang sungay niya at nanlilisik ang mapula niyang mata. Tinatawag niya ang pangalan ko at pilit na isinasama. Nagsimula akong manlamig. Gusto kong sumigaw pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Hindi na rin ako makahinga sa lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Sa pagkakataong yon, naisip ko na lang na pumikit at magdasal ng taimtim. Pagdilat ko, wala na yung demonyo. Noon ko lang na-realize na hindi totoong pinabayaan kami ng Diyos dahil iniligtas niya pa rin ako sa kamay ng demonyong si Lucifer. Magandang araw. Ibabahagi ko lang ang kwento na nangyari sa amin ng asawa ko nung bagong kasal lang kami. Andrew ang tunay kong pangalan. Leia naman ang pangalan ng asawa ko. 10 years din kaming magkasintahan bago ako nag-propose sa kanya. Simple lang yung kasal. Hindi naman kami sobrang yaman eh. Tingin ko nga, kung hindi dahil sa mga kapamilya namin na nag-ambag din sa kasal, baka hindi yun natuloy. Anyway, nung kasal na kami, meron na rin kaming sariling lupa at bahay. Pag-aari nila Leia yung lupa. Tapos inunti-unti lang namin yung bahay hanggang sa magawa. Ang saya lang kasi yun ang unang bahay na naipundar namin bilang mag-asawa. Lalaki ang una naming anak. Gusto sana ni Leia babae. Para raw may magmamana sa salon niya. Kaso ako ata ang pinakinggan ni Jesus. Kasi noon pa, pinagdadasal ko na sana lalaki ang anak namin. Isa kasi sa mga pangarap ko noon ay ang maging basketball player. Kaso dahil sa injury, napurnada yung pangarap ko. Gusto ko paglaki niya, maging magaling siyang basketball player. So balik tayo sa kwento. 4 years old na noon ang panganay namin. Umuwi si Leia noon galing sa bahay ng kaibigan niya. May nadaanan daw silang nagbebenta ng gamit sa gilid ng daan. Kaya may binili siya. Salamin. Malaking salamin. Tapos yung frame niya, gawa sa itim na kahoy. Nilagay ni Leia yung salamin sa sala. Nung mga sumunod na araw, wala namang kakaiba doon sa salamin. Siguro, pinaka-weird na bagay na napansin ko, may nakasulat na kung ano-ano doon sa gilid ng salamin. Yung letters niya, parang ibang lengguwahe. Hindi rin siya Chinese o Japanese. Basta hindi pa ako nakakita ng ganun. Ilang buwan pa, may nangyari. Napansin ko na kapag gabi na at nanunood ako sa sala mag-isa, yung ilaw kumikindat-kindat. Akala ko sa wiring. Chinek ko. Okay naman. Pinalitan ko yung bumbilya. Pero ganun pa rin. Tapos eto pa. May krus kaming nakalagay sa dingding.
kapag kumikindat-kindat yung ilaw, kasabay nitong nanginginig yung krus na nasa dingding. Sa puntong yun, duda na ako sa salamin. Pero sabi ni Leia, wala naman daw siyang napapansin. Baka raw guni-guni ko lang. Anong guni-guni? Ilang beses nang nangyari sa akin. Linggo. Naisipan namin ni Leia na manood ng pelikula. Limot ko na yung title nun. Basta rom-com. Nakaupo kami sa sofa. Yung anak namin tulog na. Hindi nakasara ang ilaw. Para mas madali kaming makapunta sa kwarto in case na umiyak yung anak namin. Kalagitnaan ng movie, nangyari ulit ang pagkindat ng ilaw. Mas grabe yung nangyari nung gabing yun. Ang bilis ng on at off niya. Tapos itinuro ko kay Leia yung krus. Pero imbis na manginig, bumaliktad yung krus. Napa-sign of the cross na lang ako nun. Nagyakapan kami ni Leia. Mga 3 minutes ang lumipas. Narinig ko ang sigaw ni Leia. Itinuro niya ang salamin. May demonyo doon sa salamin. Malaking sungay. Yung mata parang nag-aapoy. Tapos ang talas ng tingin sa amin. Nakita kong pati yung mga upuan ay nanginginig na rin. Sabi ni Leia, batuhin ko raw. Una kong napulot ay yung ashtray na hindi nagagamit. Kasi matagal na akong tumigil magsigarilyo nun. Binato ko yung salamin. Nabasag ito. At saka tumigil din yung pagkindat ng ilaw at pagbaliktad ng krus. Tumayo agad kami ni Leia. Tinignan namin yung anak namin sa kwartong natutulog. Himbing pa rin naman siya. Nalaman namin mula sa isang paranormal expert na ang mga salamin daw ay ginagawa talagang lagusan ng masasamang nilalang. Buti na lang daw at nabasag namin sa tamang oras. Yung salamin na yon, inilibing ko sa likod bahay. Binalot ko ng tela tapos saka ko inilagay sa hukay na may 5 talampakan ng lalim. At hindi na rin naman naulit yung mga kababalaghan sa bahay. Kumusta kayong lahat? Tagal ko nang gustong makasali sa mga YouTube videos na to. Sana mabasa niyo po ito at matanggap. Leo po ang pangalan ko. Fan ako ng channel niyo matagal na. Nahuubos lagi ang load ko sa inyo, lalo na kapag meron kayong mga bagong upload. Ang ganda kasi ng background music ng mga kwento niyo. Isa rin kayo sa mga naging libangan ko noong pandemic days. Kaya salamat. Nang malaman ng tatay ko na meron palang ganitong klase ng channel, sabi niya, ibahagi ko raw yung nangyari sa kanya noong baguhan pa lang siya sa pagtatricycle. Ito yung kwento ng tatay. Panggabi raw siya noon. Wala pang 1 taon si tatay sa pagtatricycle noon. Halos hindi niya pang araw kabisado lahat ng pasikot-sikot ng syudad. Pero kalaunan, nakabisado rin naman niya yon. Gabi, katatapos lang kumain ni tatay. Mga 12:00 na rin daw yon. Sa ganoong oras, marami pa rin daw pasahero sa labas. Kaya naglilibot-libot pa siya. Kapag madaling araw na kasi at pumatak na ang 2:00, yan na ang oras kung kailan wala na talagang pasahero. Dumaan daw siya sa lugar na medyo malalayo ang pagitan ng mga bahay. Sa unahan, may nakita siyang batang babae na naglalakad. Siyempre, nilapitan niya. Delikado sa daan, lalo na gabi. Binusinahan niya yung dalaga. Nakadress daw ito. Madilim kaya hindi niya gaanong maaninag yung mukha. Sinabihan ni tatay yung babae na sumakay na. Nung una nakatayo lang daw ito. Hindi sumasagot. Inulit ni tatay yung alok na sumakay na sa tricycle at saka lang ito pumasok. Ito raw ang unang napansin ni tatay. Pagpasok ng dalaga, tumagilid yung tricycle. Nagulat siya kasi maliit lang naman daw yung batang babae. Payat pa. Kaya paano siyang magiging ganun kabigat? Sa biyahe, maraming tanong si tatay. Gusto niyang malaman kung bakit naglalakad pa yung dalaga sa gitna ng gabi.
kung saan siya pupunta, kung may nangyari bang masama o baka naliligaw lang. Walang sagot. Para daw siyang nakikipag-usap lang sa hangin. Hinayaan na lang ni tatay. Balak niya dalhin sa police station at doon isurrender yung bata. Para sila na lang ang magtanong sa dalaga. Baka doon sumagot ito ng ayos. Saglit daw na tumingin si tatay sa paa ng dalaga at sumikip ang dibdib niya nang makita niyang imbis na paa ng tao ay paaraw ng kambing yung nakita niya. Pagtingin niya sa salamin na nakatutok doon sa upuan ng mga pasahero, nakatingin yung dalaga sa kanya. Pulang-pula raw ang mga mata nito at saka parang may hinihipan itong usok. Dahil sa panik, mas binilisan daw ni tatay ang andar. Balak niyang dumiretso sa mataong lugar at doon niya kakausapin yung nilalang na sakay niya. Pagdating sa parke, napansin niya na sobrang gaan na ng tricycle niya. Pagsilip niya ulit, wala na yung pasahero niya. Naglaho na parang bula. Kabadong-kabado na raw si tatay noon. Alam niya na hindi tao yun. Malamang na demonyo na nagpapanggap na dalaga sa kalsada. Nalaman daw ni tatay sa ilang katrabaho na mayroon talagang demonyo doon sa parte na yon ng kalsada. Kaya nga raw hindi sila nagsasakay doon. Kasi minsan, magaling magpanggap na tao yung demonyo. Sabi sa akin ni tatay, marami pa raw siyang kwentong kababalaghan. Next time, magsasubmit ulit kami. Kwento ito ng lolo tungkol sa kaibigan niya noong nasa probinsya pa raw sila nakatira. 3 taon na mula nang mamatay si lolo. Nakaligtas siya sa COVID. Kaso namatay naman sa kidney failure. Ang hilig kasi nung uminom. Kahit pinipigilan na namin, mag-iinom pa rin. Tapos isang kahang yosi ang nauubos niya sa isang araw. Akala nga namin mauuna siyang mamatay dahil sa sigarilyo. Nung ma-discover ko ang channel nyo at nalaman ko na pwede palang magpasa ng kwento, naalala ko agad si lolo. Meron kasi siyang kwento na tumatak sa akin. Ito lang yung kwento niya na natakot talaga ako. Arnel po ang tunay na pangalan ni lolo. Dati siyang driver ng truck. Pero nung lumabo na ang mata niya, nagretiro na. Nagtayo na lang siya ng maliit na kainan sa harap ng bahay nila. May kaibigan si lolo. Rene ang pangalan. Mabait na tao daw itong si Rene. Masipag. Lahat ng pwedeng trabaho na mapapasukan, pinasukan niya na. Walang pili-pili. Kahit yung asawa niya na si Aling Vina, mabait din daw. Mahinhin. Dating kumukonte sa mga pageant. Lagi nga nilang sinasabi kay Rene na wag daw nitong iiwan ng asawa niya. Kasi maraming nakaabang na lalaki sa paligid. Meron silang anak. Pia naman ang pangalan. 5 taon pa lang daw ito nung mangyari yon. Isa sa mga hilig ni Rene ay ang mangolekta ng mga kakaibang bagay. Meron daw itong kwintas na gawa sa ngipin na nabili niya sa isang dentista. Meron ding daliri na lumulutang sa garapon. Nabili niya naman daw yon sa isang nurse. Tapos meron din siyang piraso ng pangil na sinasabi niyang pangil daw ng isang aswang. Pampaswerte niya raw yun. Isang beses, nalaman nila na may nabili na namang kakaibang bagay itong si Rene. Rebulto daw. Pero imbis na mukha ng santo, parang may sa demonyo raw yung itsura ng rebulto. Yung ulo daw kasi ng rebulto, ulo ng kambing na may matalas na mata at malaking sungay. Nakakatakot daw itong tignan. Biniro lang nila lolo si Rene kasi hindi nila magets kung bakit ganong klase ng mga bagay ang siyang kinahihiligan nito. Mga 3 buwan ang lumipas. Sa inuman, nagkwento raw itong si Rene. Kinakausap daw siya nung rebulto. Akala nila biro lang, pero seryosong seryoso daw ang mukha nitong si Rene habang nagkukwento. May takot din daw sa mukha nito.
Habang tumatagal, mas nakikita daw nila ang stress sa mukha ni Rene. Hindi na raw ito nakakapag-ahit ng balbas. Halatang puyat kasi may itim na raw sa paligid ng mata. Tapos hindi na rin daw ito nakakaligo. Nakausap ni Lolo si Vina, yung asawa ni Rene. Maging siya ay natatakot na rin daw. Kasi may mga gabi na nadidinig niyang kinakausap ni Rene itong rebulto. Ilang beses niya na raw pinagsabihan ng asawa na itapon na yung rebulto na yon. Pero hindi nito magawa. Isang gabi, naghahapunan sila sa bahay nang biglang bumukas yung pinto. Si Vina. Karga niya yung anak nila ni Rene. Humahangos ito. Takot na takot. Si Rene daw, gusto siyang patayin. Pagsilip nila sa labas, nandoon nga si Rene. Sumisigaw. Ilabas daw si Vina. Hawak niya yung rebulto ng demonyo. Wala na sa katinoan si Rene. Pinagtulungan ng mga lalaki si Rene. Naagaw naman nila yung sundang. Pero ayaw pa rin itong ibigay yung hawak niyang rebulto. Dahil ililigtas daw siya nito laban sa kapahamakan. Ikinulong sa barangay si Rene. Doon na rin nila naalis yung rebulto nung makatulog ito sa loob ng kulungan. Simula nun, medyo umokay na si Rene. Nakakausap na siya ng maayos. Hindi niya raw alam ang nangyari. May bumoboses daw sa utak niya na patayin yung mag-ina niya. Sabi pa ni Lolo, dinalaw raw ito ng pare at tinasalan. Matapos ang insidenteng yon, bumalik naman daw sa tamang katinoan si Rene. Yung rebulto, winasak nila. Tapos inilibing nila sa lupa yung mga piraso. Sabi nung naguhukay nung pinaglibingan ng rebulto, may nadidinig daw siyang boses noon. Nagdasal na lang daw siya para hindi siya matulad kay Rene. Yan po ang kwento ni Lolo. Sana magustuhan nyo. Next time baka sarili ko namang karanasan ang ibahagi ko. Salamat. Nangyari ito sa akin year 2012. Noong mga panahon na yan, 18 pa lang ako. Tumigil lang ako saglit sa pag-aaral, kaya ilang taon ding naging tambay. Sa lahat ng nangyari sa akin noon, ito ang hindi ko malilimutan. Tawagin niyo na lang akong Jasper. Malapit ang tirahan namin sa gubat. Sobrang lawak ng gubat dito sa amin. Oras na maligaw ka sa gubat na yon, siguradong hindi mo mahahanap agad-agad ang daan palabas. Marami akong nabalitaan na naligaw doon, tapos namatay sa gutom. Nag-collapse hanggang sa ang katawan ay kinainan ng mga nakatirang hayop doon sa gubat. Noong bata pa kami, isa sa mga pinagbabawal sa amin ay ang pumasok sa gubat. Una dahil mapanlinlang ang gubat. Nakakaligaw. Ang ikalawang rason ay dahil dati raw, pugad ng isang kulto ang gubat. Noong bago raw ako isilang, kwento ng lolo ko, mayroong kulto na doon nakatira sa gitna ng gubat. Maraming miyembro raw yung kulto na yon. Galing pa sa iba't ibang lugar. Hindi nila alam kung anong ginagawa ng kultong yun doon sa gubat. Pero ang sabi-sabi, may sinasamba raw na demonyo ang kultong ito. Nalaman na lang nila na nabuwag na yung kulto. Nag-away-away daw yung mga miyembro. At syempre, nagkapatayan. Hanggang sa walang natira. Yung iba namatay. Yung iba kusang umalis. Ang tanging natira daw ay ang malaking sementadong building na nandoon mismo sa pusod ng gubat. Nakakatakot daw yung lugar na yon kahit umaga. Ilang beses na akong napadaan doon at masasabi kong hindi normal ang aura ng lugar na yon. Alam mo talagang may nangyaring masama sa loob ng building na yon. Eto pa, sikat ang building na yon para magpatiwakal. Ang dami na naming nabalitaan na tumalon daw doon sa tuktok ng building.
diretso sa baba na sobrang mabato. Sureball na wasak ang ulo ng kahit na sinong bumagsak doon. Noong taong 2012, wala pa akong kinatatakutan noon. Lahat gusto kong gawin. Naisipan naming dumalaw doon sa building na yon. May iba akong kasama. 2 kaibigan na tambay din tulad ko. Takot sila pareho. Ako lang yung gustong makita yung loob. Nauna akong pumasok. Nagulat ako kasi ang linis. Parang hindi abandonado. Naglakad-lakad ako sa loob. Nung umakyat ako sa second floor, saka ko narinig ang boses. Kinakausap ako. Para akong nahipnotismo. Namalayan ko na lang na sumusunod na lang ako sa kung anumang sinasabi nito. Maglakad daw ako sa tuktok na ginawa ko naman. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ko na lang ang sarili ko na naglalakad na sa hagdan papunta sa itaas ng second floor. Alam ko na noon ang mangyayari kaya pinilit kong pigilan ang sarili ko. Pero kahit anong pigil ko, tuloy lang ako sa paglalakad. Umiiyak na ako noon. Grabe na yung takot ko. Sabi ng boses, maglakad daw ako sa dulo. Dahan-dahan din akong naglakad. Hanggang sa narinig kong may yapak galing sa ibaba. Malapit na ako nun sa dulo. Nang tawagin ng mga kaibigan ko yung pangalan ko. Niyakap niya ako. Sabay itinumba sa semento. Nakita niyang umiiyak ako. Sabi niya, bumaba na raw kami. Baka raw kung ano pang mangyari. Sa pagkakataong yun, parang wala na yung hipnotismo sa akin. Nakagalaw na ako mag-isa. Kahit nasa labas na kami noon, ay tuloy pa rin kami sa pagtakbo. Ayokong lumingon kasi alam kong kapag ginawa ko yun, may makikita ako doon sa tuktok na nilalang na hindi ko gustong makita. Nung medyo malayo na kami, saka ko ikinuwento sa kanya yung nangyari. Nagpasalamat din ako dahil kung hindi niya ako pinigilan, malamang ay tumalon na rin ako dun sa building dahil sa boses na naririnig ko. Ligtas naman kaming nakauwi. Nilagnat ako ng ilang araw matapos yun. Ang taas ng lagnat ko. Namuntik na akong dalhin ng magulang ko sa emergency room. Buti at humupa din naman ang lagnat ko kalaunan. Siyempre, dahil sa nangyari na yon, hindi na ulit ako tumungtong malapit sa building na yon. Bihira na rin akong pumasok dun sa gupat. Sa pagkakaalam ko, balak gibain ng lokal na gobyerno namin yung building. At gagawin nilang park yung lugar. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matuloy-tuloy. Malamang hindi pumapayag yung nilalang na nakatira doon sa lugar na yon. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.